Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kyle. Sana ay magustuhan niyo itong kwentong ibabahagi ko na naranasan ko sa coffee shop na pinagtatrabahuhan ko noong working student pa lang ako. Bago pa lang ako noon sa trabaho, unang araw pa lang ay napansin ko na ang isang matandang babae na pumasok sa shop at naupo sa isang mesa. Maya-maya ay nakita ko siyang umiiyak. Gusto ko sanang lapitan, kaso nagdalawang isip ako. Kinabukasan, dumating na naman siya at ganun uli. Naupo sa isang sulok na mesa at umiyak. Hindi naman siya umu-order ng kape, kaya nagtataka ako kung bakit ganoon ang ginagawa niya. Naisip kong itanong sa kasamahan ko kung bakit pinapayagan nilang may tumatambay sa kapihan nang hindi naman umu-order kahit isang kape man lang. Tinanong ako ng kasama ko kung sino. Nung ituturo ko na ay nakalabas na pala yung matanda at naglalakad ng palayo. Yung kasamahan ko naman tinalikuran na ako dahil may tumawag na customer. Nung sumunod na araw at nakita ko na naman yung matanda na nakaupo sa loob ng kapihan, ay inisip kong hindi kaya multo ang nakikita ko. Para mawala na yung gumugulo sa isip ko, ay lakas loob kong nilapitan yung matanda. Bahala na kung multo man siya o tunay na tao. Tinanong ko muna siya kung meron ba siyang gustong orderin. Umiling siya. Naupo ako sa tabi niya at inusisa na rin kung bakit lagi siyang umiiyak doon. Luminga muna yung matanda bago sinabi sa akin ang dahilan. Yung lugar daw na yon ay dating tahanan ng anak niyang si Cedes. Kaso pinatay daw ito doon mismo sa lugar na yon. Mula nang mabili ang pwestong yon at tinayuan ng kapihan, doon na nagsimulang magpakita sa kanya ang multo ng anak niya. Natigilan ako sa sinabi ng matanda. Hindi ako masyadong nakaramdam ng takot nung inakala kong isa siyang multo. Pero nung sabihin niya na kaya siya madalas doon umupo at doon niya laging nakikita ang multo ng anak niya, doon mismo sa inuupuan ko, parang biglang nag-iba ang temperatura ng katawan ko. Nanlamig ng sobra. Para bang hindi pa raw nakakaalis ang kaluluwa niya. Pero natibag na yung dati nitong tahanan, kaya doon na lang namamalagi sa pwestong yon ng kapihan. Sinabi ko yon sa mga kasamahan ko. Sabi nila, matagal na raw nilang alam ang kwentong yon ng matanda, kaya hinahayaan na lang nila roon. Mismong ang may-ari ng coffee shop ang nagsabi na wag na lang itong pakialaman dahil naaawa rin siya doon. Minsan pa nga ay nagkukusa na lang sila na abutan siya ng kape. Hanggang sa matapos yung kontrata ko sa shop na yon, ay nananatili pa rin doon yung matanda. Magandang araw sa inyo. Ako po si Mario, may-ari ng isang maliit na kapihan. Nabili ko yung pwestong yon sa isang dati kong kasamahan sa trabaho sa abroad. Lumipat na kasi siya ng bahay, kaya binenta na niya. Dahil hilig ko talaga ang kape, kaya nagbaka sakali ako na magbukas ng coffee shop sa pwesto na yon. Nung mga unang araw ay okay naman. Wala akong naging problema. Pero makalipas lang ang siguro ay mga 2 linggo, doon na ako nakaramdam ng kakatwa. Habang abala ko noon sa pag-i-inventory kasama yung 2 tauhan ko, bigla na lang kaming napalingon ng sabay-sabay sa CR na tanaw namin mula sa mesang kinauupuan namin. Bigla kasi yung bumukas, tapos sumara uli. Nagkatinginan kami. Alam kong iniisip din nila na multo ang may gawa nun. Pero sabi ko, hangin lang siguro. Kahit alam kong wala namang panggagalingan ng hangin sa pwestong yon.
Nung sumunod na araw naman, nasa counter ako at kasalukuyang nag-a-assist ng customer. Nang bigla na namang bumukas at sumara yung pinto ng CR. Sabi ko sa tauhan ko, ilock yung pinto. Baka ako may sira na, kaya bigla na lang bumubukas. Ayoko pa ring isipin na multo ang may gawa nun. Sa pangatlong pagkakataon, nung pasara na kami, ganun na naman ang nangyari. Hindi na nakatiis yung isang tauhan ko. Natatakot na raw siya. Ipabless daw namin yung coffee shop. Pero sa halip na ipabless ay naisip kong ipagawa na lang yung pinto. Mas gusto ko kasing paniwalaan na may sira lang talaga yon. Kaya biglang nagbubukas sara. Pero matapos ko itong maipagawa ay mas lalo pang dumalas yung pagbubukas sara ng pinto. Kaya naman pumayag na ako na ipabless ang shop. Kahit na napabless ko naman yon nung bagong bukas kami. Ang sabi nung isang tauhan ng simbahan, posibleng ang nandoon ay isang kaluluwang hindi matahimik. Ipagdasal daw namin ito at huwag katakutan. Matapos i-bless ng pare ang bahaging yon ng shop, ay pansamantalang nawala ang sino mang multo na yon na nagpaparamdam sa amin sa pamamagitan ng pinto. Pero makalipas lang ang ilang buwan, ay ganoon na naman ang nangyari. Kaya yung mga tauhan ko ay isa-isang nagpapaalam dahil sa takot. Nung makausap ko yung dati kong kasamahan na dating may-ari ng pwesto, inamin niya sa akin na naranasan din nila yon. Pero hindi na lang nila pinapansin. Naisip ko nga, baka kaya nila yon binenta ay dahil doon. Naghanap na ako ng ibang pwesto at tulad nila ay binenta ko rin yung pwestong yon sa iba. Ako po si Snooki Sir Neb ng Malolos. Masayang bati po sa inyong lahat ng mga kapwa ko tagapakinig ng channel na ito. Share ko lang sa inyo yung nakakatakot at nakakahiyaring karanasan ko sa isang coffee shop na paborito kong tambayan. Nung panahon na yon ay nagbo-board pa ako sa Sampaloc, Manila. Nagre-review ako para sa board exam. Kapag naiingayan ako sa mga ka-boardmates ko ay umaalis ako at nagpupunta sa paborito kong kapihan. Tahimik kasi dun. O-order lang ako ng isang kape ay makakapwesto na ako ng maayos para mag-review. Nung araw na yon, napansin ko ang isang lalaki sa kabilang mesa na panay ang tingin sa akin. Matangkad siya, nakasombrero at naka-jacket ng itim. Mukhang wala naman siyang in-order dahil walang kape o anumang pagkain sa mesa niya. Tapos nakatambay naman yung mga crew pero walang lumalapit sa kanya para magtanong o magbigay ng order. Hindi ko na lang pinansin. Binalik ko yung atensyon ko sa nire-review ko. Maya-maya lang ay nakita kong nakatingin na naman ito sa akin. Kaya kinabahan na ako. Naisip ko na meron siyang masamang balak. Pero pilit ko pa rin pinapakalma yung sarili ko at nagkunwari akong hindi ko siya pinapansin. Kaso hindi na ako nakatiis. Yung tingin niya kasi sa akin ay nararamdaman kong parang nakakabastos na. Kaya sa inis ko, tumayo ako at sinita ko na siya. Nagsisigaw talaga ako. Nagtinginan yung mga crew sa akin, pati yung ibang mga customer na nandoon. Tinapik ako ng isa sa mga crew at pabulong na tinanong sa akin kung sino ang kinakausap ko. Galit na galit pa ako nung tinuro ko yung lalaki. Pero ganun na lang yung gulat ko. Nung pagtingin ko ulit dun sa kanya, ay wala na siya dun sa kinauupuan niya kanina. Nagpalinga-linga ako at hinanap kung nasaan na siya. Tinanong ko pa sila kung nakita ba nila yung lalaki. Baka nakalabas na ng shop. Napapakamot yung crew na kausap ko at sabi, bakante ang mesang yon at wala silang nakitang tao. Nagtataka nga raw sila kung sino yung inaaway ko doon. Hindi ako makapaniwala, Sir Neb. Baka niloloko lang nila ako. Kaya maging yung mga kapwa ko customer ay pinagtatanong ko
kung sino ang nakakita dun sa lalaki. Wala isa man sa kanila. Doon na ako nakaramdam ng kilabot. Nanlalaki yung ulo ko. Kung ganun, sino yun? Sino yung tumitingin sa akin kanina? Sa sobrang takot ko at pagkapahiya ay nagmamadali na akong umalis at hindi na ako bumalik sa kapihang yon. Hanggang ngayon ay palaisipan ang pangyayaring yon sa akin.